Bago ang lahat, luma muna. Hindi ko lang alam kung dahil ba sa bad play ng Lakers o dahil nausog ko lang si Austin Reeves kaya natalo yung LA. At least solid pa rin si Reeves, 21 points at 10 assists. Laki na rin ang tumatama kay Reeves ngayon dahil 5 sa 6 na games niya ang naka-double digit sa assist. Wala lang, shiner ko lang. Binabanatan kasi ng mga fans online ulit yung referee kasi hindi binigyan si Lebron ng timeout nung nasa inbound play na na-steal pa ni VanVleet. Hindi naman kasi talaga bibigyan ng referee si Lebron ng timeout kahit mag-request siya dahil nasa inbound play at wala sa kanya yung bola. Nasa malamang sumisenya siya kay Christie na humingi ng timeout. Dapat si Christie yung hihingi ng timeout, hindi si Lebron dahil nasa kanya yung control ng bola. Ang isa pang pwedeng humingi ng timeout doon yung coach tulad ng ginawa dati ng Utah Jazz. Saka alanganin di umano ang pasa ni Christie nung humingi ng timeout si Lebron. Agad niyang pinasa, hindi pa naka-ready, alam nang hinahabol ni VanVleet. Yung isa pa, mababa ang pagkakapasa nitong si Christie at bantay sarado rin naman kasi siya ng depensa. 6'9 si Lebron at nasa 6 feet si VanVleet. Hindi naman kasi lahat kay Christie yung mali dun eh. Kapag tiningnan yung play, hindi sumunod si VanVleet kay Reeves. Nakita agad niya na si AD papunta agad kay Lebron. Kaya na-denied agad ni VanVleet yung passing lane. Kaya sumenyas agad si Lebron ng timeout. Huli pero hindi kulong. Na-steal nga lang ni VanVleet. Biglang umalis kasi agad si AD nang hindi pa nakakapwesto si Austin Reeves. Kaya hindi sumunod nun si VanVleet. Sa laki ni Lebron, kitang-kita agad ni VanVleet yung play nila na ma-open siya kung sinundan niya pa si Reeves dun. Ang isa pang malamang na play dun, susunod si Thompson kay AD kaya dinenied agad ni Austin Reeves. Kaso napaaga ng konti si Anthony Davis dun at kita naman agad yung itsura ni Reeves na sumilip agad siya kay VanVleet na nakita niyang open. Kaya nung nakita ni Lebron na pasugod sa kanya si VanVleet, agad na siyang sumenyas agad noon nang humingi ng timeout. Maganda lang talaga yung naging depensa noon ng Rockets kaya naagaw nila o na-denied nila yung passing lane ni Lebron. Sa ibang balita naman, si Bradley Beal at si Nurkic tinanggal sa starting lineup. Hindi naman talaga yon sa buong lineup. Yung ibang report kasi ganun na nakalagay. Starting unit lang. Ang ipapalit sa kanila si Ryan Dunn at si Mason Plumlee. Nagkaroon pa di umano ng tension sa locker room ng Suns. Dahil to sa issue ng coaching staff na hindi mailagay yung mga player sa kanilang role at sa rotation. Ang tagal din bago nagdesisyon ang Suns na i-bench yung isa sa big time player nila na magkakaroon sila ngayon ng $68 million bilang 6 months, si Nurkic at si Beal. Silang dalawa din yung nasa trade block ng Phoenix Suns. Si Nurkic kailangang hanapan ng kapalit na halos kapareho ng kontrata niya. Ganon din si Bradley Beal. Kaso nga lang mas critical yung kanya. Dahil katulad pa rin na sinasabi ko, hindi maiti-trade si Beal hanggat hindi siya nagdi-decline ng kanyang NTC or no trade clause. Mukhang dahil sa desisyon ng Suns na ibangko itong si Bradley Beal, pinipilit nilang alisin yun. First time kasi kay Beal na magiging off the bench player since 2016. Saktong-sakto ding nilagay yung dalawa kung kailan pa kasagsaga ng Jimmy Butler saga trade. Yung Miami umayaw na kay Bradley Beal dati dahil sa contract niya. Pwera na lang siguro kung aalisin niya yung NTC sa kanyang contract. Ito tamang hinala lang to kasi ginawa naman niya talaga dati. Na malamang nakatunog doon ng Suns na baka si Kevin Durant ang mag-request ng trade kung hindi sila makakapag-upgrade ng kanilang roster. Meron kasing naging report noon na si KD ay posible mag-request ng trade. Wala naman kasing reason na malalim para ibangko talaga si Beal. Si Nurkic pwede pa, pero mas pipiliin pa ng ibang team si Nurkic sa trade dahil friendly contract kontra kay Bradley Beal na malaking kontrata at malaking sasakupin. So hindi ko alam kung paano tatapusin ang episode na to kaya ganito na lang, bigla na lang mawawala.